Hello, good morning mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. I just woke up, no? I just woke up. Kanina hindi ako nakatulog. Nakatulog ako kagabi mga around 7 o'clock. And then I woke up at 2 or 3 in the morning. So when I woke up, talagang hindi na ako makatulog. So, well, until now, we're here in Manila Bay. Andito pa tayo ngayon sa Manila Bay. This is our third or fourth day. Yes, it is Monday morning today. So, kanina sa aking devotion, gusto ko lang i-share sa inyo yung aking devotion kaninang umaga. So, napakaganda ng devotion ko kaninang umaga. So I'd like to share with you the 7 verses that can help changing your Christian life. So pero bago yan, manalangin po muna tayo mga kapatid. Lord Heavenly Father, this very morning, Lord God, thank you so much, Lord God, for this beautiful morning na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord God, salamat po sa umagang ito, sa bagong buhay, Lord God. Lord, I worship you, Lord God. Tunay nga po napakabuti mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Sa aming buhay, Panginoon, na ikaw nagbigay sa amin ng kalakasan, bagong umaga, Lord God. Lord, turuan mo kami, Father God. Give us wisdom to know your word, Father God. To give us encouragement, Father God, sa aming mga kasamahan, sa mga kapatiran, Panginoon, dito sa Island Princess, Lord God. We entrust you everything. Forgive me, Father God. Forgive me, Father God, for all my iniquities, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Lord God, hide me, Father God, in your wings, Lord God. No one can see me, Father God, but you, Jesus, Lord God. I entrust you, Lord God, in Christ's name. Amen. Amen. So I'd like to share with you the first one. The first verses is this is my life verse. This is my life verse. Napakaganda yung verse na to. Ito ay isang verse na makatulong. I hope na makatulong sa inyo, makatulong sa ating lahat to grow in spiritually. So the first one is Matthew 6:33. Matthew 6:33. Ito po yung verse na ito ay napaka-common at kahit yung bata alam to memory verse, yung memory verse na to. Sinasabi dito sa verse na ito, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Well, it's very clear, no? This verse is very clear that we have to seek God. We have to seek His righteousness. Bago po lahat, unahin po natin siya. Sa pagising natin, sa buhay natin, unahin natin siya. We don't have to worry about clothing. We don't have to worry about our foods. Diba, ang Panginoon natin ay napakayaman. He's amazing God. Talagang He will supply all our needs according to His promises. Diba? Hindi siya nagkulang. Tingnan natin mga kaibigan, mga kapatid. Kailan ba siya nagkulang sa atin? Kailan ba tayo niya pinababayaan? So, unahin natin siya, His righteousness. Ano mga righteousness niya? Ano ba yung mga will niya sa buhay natin? Diba? Unahin natin siya. We have to do His righteousness. Ang mga righteousness. We have to study the Bible. We have to preach the Word of God. Yan ang gusto niya. Ayun ang sabi ni Lord sa atin. Sabi ni God sa atin. We have to seek His promise. Diba? Unahin natin siya. I really thank God for this verse. Sa buhay ko, I live in this verse. I live in this verse. Because in this verse talagang inuna ko siya. That's why I'm here. I'm standing here. Lahat ng mga blessings niya ay galing sa Kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa Kanya sa verse na ito na talagang inano ko to. Sa buhay natin to, yung verse na to.
We have to seek first. Hayaan nyo na yung mga problema natin, set aside natin. Si Lord ang bahala sa atin. The battle belongs to the Lord. Yan po yung unang verse na nawa makatulong sa atin lahat. The second verse, makita po natin sa 1 Timothy. 1 Timothy, kung may mga Biblia po kayo, may mga Biblia po tayo, buksan natin ang ating Biblia. At isulat natin to. Isulat natin to yung 7 verses that help changing your life. In this verse, in this book, in Timothy, 1 Timothy verse 6 to 8, it says here, having a food, sinasabi dito sa verse na ito, having food and remnant, let us be there with content. Well, the word here is content. Contentment. Sabi ito, in relation sa verse sa Matthew, kanina sa sinabi natin, unahin natin siya, be contented for what we have. Kung anong meron tayo, doon lang tayo. Hindi na tayo maghahangad pa ng sobra pa. Hindi naman nagsasabi si God sa atin na hindi naman siya nag-promise na ikaw ay magiging bilyonaryo. Hindi siya nagsasabi nun. We should have to be content for what we have. God knows our hearts. Alam niya yung nasa puso natin. Alam niya mga pangangailangan natin. Our desires, our needs. And knows what is the best for us. God knows is the best for me. Kahit ano man yan, yung gustuin man natin, ano man yung mga prayer natin. Pero kung hindi pagkaloob ni Lord, we have to be thankful. We have to be thankful. Remember this, my friend. Alam nyo, sa buhay ni Job, I'm so much blessed. Bubuksan po natin yung Job. Sabi niya, di ba? We came into this world naked. Sabi niya dun sa Job, we came into this world naked. Nothing. Wala po tayo, di ba? Sino ba yung naalala nyo na nabuhay o na pinanganak na mayroon ng damit? Mayroon ng mga kwentas? Mayroon ng mga relo, pulsiras? Di ba wala? And we die nothing. Yung mga kayamanan po ba natin, madadala natin sa langit? Yung cellphone po ba natin? Ano pang mga kayamanan? Yung kotse, yung bahay, madadala po ba natin yun? Hindi. Babalik po tayo sa alabok na kung saan galing tayo. Mamamatay tayo na wala tayong dala. Mamamatay tayo na wala tayong pera. Kaya mga kapatid, huwag po tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. We have to mag-impok po tayo sa langit. Hindi naman sinasabi ng Bible na hindi na tayo mag-treasure, hindi na tayo mag-impok ng ating mga pangangailangan. Pero yung mga pangangailangan lang. Yung mga pangangailangan lang natin, hindi yung mga wants. Ang Panginoon ay hindi nagtuturo sa Bible na we have to own everything. We have to have yung malalapad na mga asyenda, hindi siya naghahangad nun. Baka isa yun sa mga way na makalimutan natin siya. You know, people is madaling makalimot. Pag may pera na, pag may mayaman na, nakalimutan na si God. Nakalimutan na si Lord. Tama? Diba ganun? Ganun, bumabalik sa human nature. Because we are here, we're still here. We're living in a human nature. We're living here in a sinful world. Tandaan po natin yan, mga kapatid. The next verse is the Matthew 7:21 to 23. Mabilis lang tayo, mga kapatid. Sa Matthew 7, basahin ko dito sa King James Version. Sinabi dito sa 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he hath doeth the will of my Father which is in heaven. And 22,
Many will say to me in that day, Lord, Lord, we have not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And 23, and then I will profess unto them, I will never know you, depart from me, ye work iniquity. Wow, napakasakit, no? Napakasakit. Kasi maraming mga Kristiyano ngayon na nagsasabi, they profess that they are Christians, they know Jesus, they know God. Tumataas ng kamay, nagpa-prophesy. Diba sabi niya dito sa 22, nagpa-prophesy din kami, Lord. Ay nagka-cast out kami ng demon. Pero ang sabi niya sa 23, layuan niyo ako, hindi ko kayo kilala. Gumagawa kayo ng mga kasalanan. Wow. Napakasakit na patuloy may mga Kristiyano na patuloy pa rin gumagawa ng mga karumal-dumal. Mga nangangalunya, sinasabi niya dito. Yun ang mga gawa ng kaaway. So bakit po tayo gumagawa ng ganon? God really sees our hearts. God knows kung ano nasa puso niya ano nasa puso natin. Ang kailangan ng Diyos ay ang relationship. The true relationship with Him. We have to accept Jesus. Hindi niya kailangan na marami mga Kristiyano na pupunta ng church every Sunday, pero anong pinupunta lang dun? Pagkatapos makinig, wala na. Pagkatapos pag lumabas, wala na. Hindi na binasa yung Bible, nilagay na lang dun sa gilid. Dun, gumala na. Gumawa na kung ano-anong mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Is not a real Christian. Is not a real Christian. Ang totoong Kristiyano ay nakikita sa relasyon. We have to do His will. We have to do. Kasi yung tayo ay wala na. Ang sabi ng Lord, ang sabi ni God, we have to read our Bible. We have to do our devotion daily. This is the very important one, is our daily devotions. I confess, before hindi rin ako mahilig magbasa ng Bible. Bakit? Hindi pa ako nag-grow noon. But we have to grow. We have to dig deeper in relationship with God. Kailangan natin siyang kilalanin sa puso natin. Especially sa pandemic na to. Diba? Papasalamat nga tayo sa Panginoon kasi nandito tayo nakulong. Kinulong tayo dito sa kwarto. So anong ginagawa natin? Wala na tayong way. Kundi basahin yung Bible natin. Pag-aralan natin. At paglinay-linayan natin. Yan ang gusto ng Panginoon. We have to cry out to the Lord. Umiyak po tayo sa Panginoon. We have to pray. Huwag po tayo mag-worry. Huwag po natin titingnan yung mga problema dumarating sa atin. Instead, we have to be happy. Diretso tayo sa sinabi niya dito sa number 4 na tayo. Sa Romans 8:28. Romans 8:28. Buksan po natin yung ating Bible sa Romans 8:28. Sinasabi dito sa Romans 8:28 that we know all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So sinasabi dito na all things work together for good, for better or worse. There's something good and bad happened to him. To us. I know na being a Christian, hindi po tayo exempted sa mga trials na pinapadala ni Satan sa atin. Si Satan ang nagpapadala ng trials sa atin. Hindi naman si God .
Si God ba nagbibigay sa atin ng problema? Hindi. Ayaw niya magbigay sa atin ng problema. Ayaw niya magbigay sa atin ng problema. Si Satan ang nagbibigay, nagbubulong sa iyo. Nagbubulong sa iyo sa isipan mo. Gawin mo to. Si Satan nagbubulong sa iyo yan, hindi ang Panginoon. Kaya sinasabi dito sa Matthew 8:28, all things, lahat ng ito, better man o mali man o maganda man, ito ay may plano si Lord sa atin. God has a perfect plan for us. In Jeremiah 29:11, sabi niya doon, for I know a plans for you, to prosper you, not to harm you. Diba? Napakasarap ng mga plano niya. Kaya panghawakan natin yung plano niya. All things work. Kasi doon tayo mag-grow. Doon pa tayo lalago sa mga problema na yun na dumarating sa atin. Diba? Napakasarap na pag nalagpasan natin yung temptation, yung overcome na yun. Ano man lang mga kahinaan natin, isurrender natin kay Lord. Surrender natin. Ano man yan, lahat ng problema. Lahat ng problema. Sabi ko nga, diba? Sabi ng Panginoon, the battle belongs to me. The battle belongs to the Lord. Hayaan natin ang Panginoon. Na tulungan niya tayo. Siya yung gagawa ng paraan. Siya gagawa ng way. Hindi yung way natin, yung will natin. Lord, God has given us a perfect plan for us. Okay, diretso na po tayo sa number 5. Sa number 5 po na sinasabi dito sa James 1 verse 2 to 4. Okay? Kung may mga Biblia kayo, may Biblia po tayo. Buksan po natin ang James chapter 1 verse 2 to 4. Sinasabi dito, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have perfect work, that ye may be perfect, and enter wanting nothing. If any of you lack wisdom, let ask God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, all shall given him. So sinasabi dito, Sinasabi dito sa verse na ito that we have to count the joy yung binigay niya sa atin. Imbis na mamblema tayo, magkaroon po tayo ng temptation, bilangin po natin yung joy na binigay ni Lord sa atin. Yung kasayahan, ang true happiness. I know that we have to be strong. We have to be strong to fall into this temptation. Pag nagkakaranas po tayo ng temptation, we have to be strong. We have to be strong. Kasi lahat tayo ay mag-undergo ng temptation. Hindi po sinasabi na maano tayo mag-pass tayo sa temptation. Because pag nakaranas po tayo ng temptation, magiging strong po tayo. Pag nalagpasan po natin, diba sinasabi ko naman kanina na pag nalagpasan natin yung temptation, magiging strong po tayo. Kasi yun ang kailangan natin. We have to grow. Hindi lang po tayo patuloy na magiging bata. Hindi lang po tayo patuloy na makikinig lang ng kanyang salita na hindi po natin ginagawa. Gagawa tayo. Dati nung bata tayo, kung maalala nyo, ako talagang naalala ko nung bata ako. Nakikinig lang ako ng salita ng Panginoon. Nakikinig lang ako. Sa totoo nga, nung bata ako, pinaka-hate ko talaga is makinig ng Word of God. Kasi aantukin na ako. natutulog na ako habang nag-church. Which is kasi bata ka pa, hindi ka pa kailangan ng matigas na pagkain. Kundi mga mga soft food lang, gatas lang. Pero as a Christian, hindi po tayo magiging patuloy na magiging bata. Hindi po tayo magiging patuloy na malambot yung tuhod. Hindi po. Kailangan po natin mag-grow.
Kailangan po natin lahat ay madaanan itong mga temptation na to para tayo mag-grow. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Hindi lang po tayo na patuloy na nakikinig lang, kundi makipagbahagi po tayo ng salita niya. Ibahagi po natin sa mga kaibigan natin, sa mga family natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Diba marami tayong mga pamilya kasi ayaw ni Lord. Ayaw ni Lord na mayroon na maiwan dito sa mundo na to, sa makasalanan ng mundo na to. Diba anong sabi niya? Susunugin niya katulad sa ginawa niya sa Babylon at sa Sodom at Gomorrah. Pero hindi na yon. Ngayon ay buong mundo na. So gusto mo ba na makasama yung isa sa mga mahal mo sa buhay? Mahal natin sa buhay. Di ba hindi? Yan ang gusto ng Panginoon sa buhay natin, na mag-grow po tayo. Okay, the next verse is the 2 Timothy. Lapit na, number 6 na to, number 6 na. Number 6 na is the 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4. Basahin po natin. Sarap. Preach the word. Be instant in season or out of season. Reprove, exhort with all sufferings and doctrines. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teaching having and itching ears. They shall turn away their ears from the truth, and he shall be turned unto fables. So sinasabi dito sa verse na ito, kuhanin natin yung keyword dito. Sa verse na ito, sinasabi dito, pina-emphasize dito ang sabi ng Panginoon, we have to preach the word of God. Diba? Since kanina na we have to grow, so when we grow na talaga, we have to, sabi naman dito sa number 6 is we have to preach the word of God. We have to exhort his name. Mga nadaanan natin, mga naranasan natin, being a Christian, i-share natin po yung mga doctrine na sinasabi ng Panginoon. Sinasabi ng Biblia. Ito lang Biblia lang tayo. Dito lang tayo Biblia. Wala nang iba. We have to base on the Bible. Wala nang iba. Kasi kailangan natin na we have to stand someday. Hindi lang po tayo nakikinig. But tatayo tayo sa pulpito. Hindi po tayo patuloy na makikinig ng salita niya. Hindi, pamahagi po natin. We have to stand for truth. We have to stand. Ayaw ng Panginoon ng baby Christians. Ano sabi niya? Kung po tayo ay maligamgam, anong sabi niya? Spit niya tayo, iluwa niya tayo. Wow! Pinakamasakit pag niluwa tayo ng Panginoon. Hindi man lang tayo karapat-dapat sa harapan niya. Diba? Sabi nga niya, diba? Lumayo kayo sa unang niya dito, sinabi niya. Lumayo kayo kasi hindi ko kayo kilala. Gumagawa kayo ng mga karumal-dumal. Gumagawa na kayo ng makamundong bagay. Hanggang ngayon, makamundong bagay pa rin ba ang gagawin natin? Hindi na tayo bata. Hindi po tayo liliko sa ating dinadaanan. Kasi ba, nakikita naman natin yung mga yung mag-aararo. Mag-aararo ay, di ba, hindi siya lumilingon sa likod. Kasi pag lumingon siya, masisira yung danas na dinadaanan niya. Magkakaroon ng gap ng kanyang inaararo. Diba? Ganun ang pag-aararo. Ganun din sa buhay natin. Hindi po tayo patuloy na liliko, titingin sa gilid. Anong nangyari sa asawa ni Lot nung tumingin siya sa Sodom at Gomorrah? Diba nagiging asin siya? Kasi tinitingnan niya pa yung mga buhay niya dati. Titingnan niya pa yung mga makamundong bagay. Which is na hindi dapat.
na hindi dapat, kapatid. Diretso lang po tayo. On the last verse na ibibigay ko sa inyo is ang Galatians 2:20. Sa Galatians 2:20, buksan po natin yung Galatians 2:20. Ito ay napakagandang verse na to. Napakagandang verse sa Galatians 2:20. Sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ live in me. And my life which I now live in flesh, I live by faith by the Son of God, who loved me and gave himself for me. Diba? Ang dating ako, ang dating tayo ay patay na. Sabi niya dito, huwag na tayong mabuhay. Naalala nyo nung mabaptize po tayo sa water? Diba? Nilublob po tayo sa tubig. Alalahanin natin na patay. Pagkalublob natin, nalublob na lahat ng mga kasalanan natin. Namatay na tayo doon. Kasama si Christ. Kasama si Jesus Christ. At nang pagkaahon natin sa tubig at tayo binago na. Diba? Ginawa nga ng Panginoon ang pagpakamatay sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya ang bagay na yon para ma-save po tayo. Diba? Tingnan natin yung ginawa niya. Napakasakit, diba? Pero anong ginawa ni Lord? In order to forgive our sins. In order to fulfill this. Kasi hindi na tayo nabubuhay sa law. Nabubuhay na po tayo sa grace. Sa grace ni Lord. Sa grace po tayo nabubuhay. We are now in the New Testament. Kaya patuloy po tayo. I-accept natin kung sino pa yung hindi talagang tinanggap si Jesus Christ as His personal Savior. Tanggapin natin. Lumuhod po tayo. Cry out to the Lord. Ito yung time para bumalik tayo sa Panginoon. Ito yung time para nagawin natin yung tama. Ang gusto ni Lord sa buhay natin. Di ba masarap mabuhay? Mabuhay sa Kanya. Mabuhay sa ayon sa salita ng Panginoon. And we have to be baptized. We have to be baptized by the Holy Spirit and fire. Yan ang gusto niya eh. Makapagpagaling tayo ng may mga sakit. Pagpalayas po tayo ng demonyo. Yan gusto niya sa atin. Hindi po tayo patuloy na mabuhay sa kasalanan. Kundi gawin natin yung tama. Yan lang po ang ma-share ko sa umagang ito. Maraming salamat, tayo po mag-pray. Lord God, salamat po sa araw na ito, Father God, na marami kami natutunan, Panginoon, sa iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Nawa, Lord God, tumimo sa aming mga puso, sa buhay namin ito, Panginoon. Hindi po lamang kami nabubuhay sa kasalanan, Panginoon. Pagkus, mabuhay kami sa katotohanan, Panginoon, sa ayon sa gusto mo, Panginoon. Mabubuhay kami, Panginoon, na may kagalakan, Panginoon, na may saya, may tuwa, Panginoon, the joy, the happiness na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Hawa malagpasan namin yung mga problema na dumarating sa amin. Lord, salamat po. Salamat sa iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Father God, that you died in the cross of Calvary. Lord God, salamat po na kami po itinubos mo, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan, Lord God. Ito po'y binabalik namin sa may pinakamataas na papuri at salamat. In Jesus' name, Amen. Amen.